Tumagal din ng ilang oras bago nagising si Serena. Minulat niya ang kanyang mga mata, nang makita niya si Leo sa tabi niya, habang hawak ang kanyang kanang kamay. Habang nakaupo siya sa gilid ng kama niya. "Serena, gising ka na pala," sabi ni Leo nang maramdaman niya ang paggalaw ni Serena. Ngunit walang sinabi si Serena, kaya tinanggal niya ang kamay niya kay Leo. Naupo siya at tumingin sa bintana. "Serena," bulong ni Leo at nagtataka. "Naaalala ko na ang lahat," sabi ni Serena. "Talaga? Mabuti at bumalik na ang alaala mo," bulalas ni Leo. "Oo, lahat kasama na ang panloloko mo," sabi ni Serena habang hindi pa rin nakatingin sa kanya. "Serena, hindi kita niloko. Mali ka nang iniisip," pagtanggi ni Leo. "Umalis ka na, ayokong makita ka," inis na sabi ni Serena. Tumango si Leo sa sinabi ni Serena, sinusubukang hawakan muli ang kanyang kamay, subalit iniiwas ito ni Serena. "Pakiusap Serena, makinig ka sa akin. Nang gabing iyon, lasing ako, ngunit nakatulog lang ako. Hindi ko alam kung bakit ako napunta sa silid na iyon, ngunit walang nangyari sa pagitan namin. Please maniwala ka sa akin," paliwanag ni Leo. "Ngayon, pinapaliwanag mo kung anong nangyari. Ayokong marinig ang mga kasinungalingan mo," inis na sabi ni Serena. "Serena, patawarin mo ako sa pagkakamali ko. Pero yan talaga ang totoo. Pakiusap, wag ka na magalit, paklusap," ani Leo at niyakap ng mahigpit si Serena, ngunit nagpupumiglas si Serena, ngunit wala siyang lakas na itulak palayo si Leo. "Let me go," utos ni Serena, ngunit hindi siya nakinig. "No, I won't let you go. I love you, I can't lose you," Leo said as he hugged her tightly. "Sa ilang taon na wala ka sa akin, hindi ako nakisama sa ibang babae. Hindi ko kayang mahalin ang iba, sapagkat ikaw lang ang nag-iisa sa puso ko at mahal ko. I'm so sorry, kung ano man ang nagawa kong mali. Please, forgive me, mahal na mahal kita," sabi ni Leo habang umiiyak. Nagsimulang bumagsak ang luha ni Serena sa kanyang pisngi. Hinawakan ni Leo ang mukha niya, at pinunasan ang luha ni Serena. "Please, huwag ka nang umiyak. Ayokong makita kang umiiyak." Hinawakan ni Leo ang kamay ni Serena, at inilagay sa kanyang puso. "Nandito ka lagi sa puso ko, at walang ibang nagmamay-ari nito, kundi ikaw lang. Ikaw lang, wala nang iba." At dahan-dahan siyang yumuko, at marahang hinalikan si Serena sa mga labi. "Mahal kita. Mahal na mahal kita ng buong puso," bulong ni Leo at hinalikan niya ulit ito ng puno ng pagmamahal, at matamis na haplos. Isang matamis at kaibig-ibig na halik para sa kanyang pinakamamahal. Ang mga halik na iyon ay puno ng pagmamahal, kasabay ng mga luha sa kanilang mga mata. Ang isang mahalagang bahagi ng isang relasyon, ay ang tiwala sa bawat isa, at hindi sumuko sa anumang problema. Di nagtagal ay may kumatok sa pintuan. Pinunasan ni Leo ang luha niya, bago tumayo, at binuksan ito. Nakita niya si Mr. Salmonte na may dalang isang bulaklak. "Hi, pwede ba akong pumasok?" bati niya habang nakangiti. "Yes," sabi ni Leo habang binuksan ng maluwag ang pinto, at pumasok si Mr. Salmonte. Nakita niyang gising na si Serena, habang nakaupo sa kama. Lumapit siya kay Serena malapit sa kama niya, at nginitian niya ito. Sinusuri niya ang hitsura nito, at sa palagay niya ay maganda ang mukha niya, ngunit asawa na siya ni Leo, sa isip-isip niya. Habang nagtataka si Serena kung sino siya, dahil hindi niya kilala ang lalaking ito sa harapan niya. Matangkad siya, gwapo, nakasuot ng suit, at may dalang magagandang bulaklak. Lumapit din si Leo at ipinakilala sa kanya. Siya si Mr. Salmonte, siya ang may-ari ng sasakyan na nakabangga sa iyo, sabi ni Leo. "At talaga," sabi ni Serena. "Hi, kumusta ka?" bati niya kay Serena. "Okay lang ako, Mr. Salmonte," sagot ni Serena. "Nako, huwag mo na akong tawaging Mr. Salmonte, masyadong formal, Eric na lang. Narito ang mga bulaklak para sa iyo." Pagkatapos ay iniabot niya ito kay Serena. "Salamat," sabi ni Serena habang nakangiti. Kukunin ko na ito para maging komportable ka, ilalagay ko lang sa mesa." Sambit ni Leo habang kinukuha ang mga bulaklak kay Serena, para hindi ito mahirapan. Okay kung ganun," sabi ni Serena.
Sa totoo lang, nagbigay din siya ng dugo sa iyo, noong nasa operating room ka pa. Sabi ni Leo. Ay, talaga? Maraming salamat. Sabi ni Serena habang tumingin kay Mr. Salmonte. Hindi, okay lang. Kasalanan namin, yun ang dahilan kung bakit nandito ka ngayon. Humihingi ako ng paumanhin sa nangyari. Siya nga pala, ako ang bahala sa iyong gastos dito sa ospital. Kung mayroon ka pang ibang kailangan, mangyaring sabihin mo na lang sa akin. Ito ang aking calling card. Sinabi ni Mr. Salmonte, at iniabot ang kanyang calling card kay Serena. Nabasa ito ni Serena, at nakita niya ang nakasulat dito. Erickson V. Salmonte CEO ng ICM, o siya ay isang CEO, sa pag-iisip ni Serena. Sige, I'll go ahead, may meeting akong dadaluhan, tawagan mo na lang ako. Sinabi ni Mr. Salmonte. Okay, salamat, sabi ni Serena. Pagkatapos ay nagpaalam na siya, at lumabas ng pintuan. Sinundan naman siya ni Leo. Bibili lang ako ng pagkain. Sinabi ni Leo kay Serena bago umalis. Okay, maikling sabi ni Serena. Tapos umalis na si Leo sa kwarto. Pagkalabas na niya ng pinto, ay agad niyang tinawag si Mr. Salmonte. Mr. Salmonte, tinawag siya ni Leo. Huminto siya at humarap sa kanya. Oh Mr. Wilson, sinabi ni Mr. Salmonte. Salamat sa pagbisita mo at pagbibigay ng dugo mo sa asawa ko. Sabi ni Leo. Hindi, okay lang, pasensya na sa aksidente. Hindi ko narinig na kasal ka na pala. Sinabi ni Mr. Salmonte. Lihim na kasal ito. Sabi ni Leo. Okay. Nga pala, narinig kong hindi maganda ang takbo ng iyong kumpanya ngayon. Kung makakatulong ako sa iyo, tawagan mo lang ako. Itigil na natin ang mga karibal sa negosyo, handa akong tulungan ka. Sabi niya habang tinatapik si Leo sa balikat niya. Oo, ang kumpanya ay wala sa mabuting kalagayan ngayon. Ngunit salamat sa pag-offer ng tulong. Sabi ni Leo. Okay lang, tawagan mo lang ako, at pag-usapan natin ito. Sinabi ni Mr. Salmonte at nakipagkamay kay Leo. Salamat, sabi ni Leo at nakipagkamay din sa kanya. Tapos nagpaalam na siya at umalis na. Tumawag si Leo kay Willie. Yes boss, sagot ni Willie. Mangyaring maghanda ka ng isang mahusay na proposal sa pakikipagtulungan sa ICM. Nais ko ito sa linggong ito. Sabi ni Leo. ICM sir. Humiling si Willie na kumpirmahin. Oo, ICM. Sabi ni Leo. Ngunit sir, sigurado ka ba? Sinabi ni Willie na naguguluhan siya, dahil karibal na kumpanya ito. Yes, basta bigyan mo lang ako ng ilang proposal, at para pagpipilian ko ito. Salamat, sabi ni Leo. Okay sir. Wala naman nagawa si Willie sa gusto ni Leo, na makipag-cooperate sa kalaban na kumpanya. Pagkatapos ay ibinaba nila ang telepono. Nagtataka si Willie kung ano ang iniisip ni Leo, upang magawa ang naturang desisyon. Marahil mas mahusay na mag-isip ng higit pa upang makapasok sa mga panukala. Napakahirap makipagtulungan sa kanilang karibal na kumpanya. Habang si Leo ay bumili ng kaunting pagkain, at bumalik sa silid ni Serena. Makalipas ang ilang araw, ay lumabas na si Serena sa ospital. Si Serena naman ay abala sa kanyang trabaho, kaya't nagpasya siyang makipagtulungan sa ICM, at gumawa din ng isang panukala para sa kanilang proyekto. Ginawa ito ni Leo upang may save ang kumpanya mula sa pagkalugi. Malugod nilang tinanggap si Leo sa kanilang magandang panukala, at naging maayos ang kanilang pag-uusap. Isang umaga nang nagkita sila sa tanggapan ng ICM. Good morning Mr. Wilson. Maligayang pagdating sa kumpanya. Bati ni Eric at nakipagkamay kay Leo. Good morning at salamat sa pagtanggap sa amin sa iyong kumpanya. Sabi ni Leo. Walang anuman. May bago kaming proyekto. Sabi ni Eric. Pagkatapos ay naupo sila sa mesa, at pinag-usapan nila ang tungkol sa bagong proyekto na gagawin. Matapos ang pagpupulong sa tanggapan ng ICM, umalis na sila at bumalik sa opisina. Pumunta si Willie sa office ni Leo, at nakatanggap ng isang dokumento, at agad na binasa ito ni Leo at nagulat nang malaman ito. Ito ay tungkol sa pambobomba na nangyari noong kaarawan ni Charmaine, nakasaad na sa ulat kung sino ang nagtapon ng bomba. Totoo ba ito? Seryosong tanong ni Leo. Oo sir.
Narito ang ilan pang impormasyon tungkol sa pagsabog. May mga katibayan na siya ang nagbigay ng regalo kay Charmaine. Paliwanag ni Willie. Hindi ko akalain na gagawin ito ni Lucy. Tumawag ka kaagad sa abogado ko, at sisiguraduhin kong magsisisi si Lucy sa ginawa niya. Galit na sabi ni Leo. Yes sir. Agad na tumawag si Willie sa kanilang abogado, at nakipag-ugnay sila sa pulisya. Nang malaman ni Lucy na ikukulong siya ni Leo, agad siyang nagmakaawa sa kanyang daddy na tulungan siya sa problemang kinakaharap niya. Agad na nakipagkita ang daddy ni Lucy kay Leo sa isang pribadong restaurant. Dumating din si Leo at nakita niya na naghihintay sa isang mesa si Mr. Carlton. Lumapit si Leo at naupo doon si Leo. Leo, nakikiusap ako sa iyo na huwag mong ituloy ang kaso laban sa aking anak. Agad na pakiusap ni Mr. Carlton. Mr. Carlton, alam mo ba kung ano ang ginawa sa akin ng iyong anak sa aking pamilya? Binigyan niya ang aking anak ng isang bomba. Blina-blackmail din niya ako. Maaari ko pa rin itong palampasin, ngunit yung tungkol sa bomba. No way. Mariin na sabi ni Leo. Leo, alam mo naman ang ugali ng aking anak na si Lucy. Pakiusap pagpasensyahan mo na lang, kahit para na lang sa mga pinagsamahan natin. Sinabi ni Mr. Carlton. Mr. Carlton, kung binabantayan mo si Lucy at pinalaki mo ng maayos, hindi niya sana magagawa iyon. Ang ginawa niya sa aking pamilya, hindi ko mapapatawad. Napayuko naman si Mr. Carlton sa sinabi ni Leo. Alam mo ba ang ginawa niya? Sa anak ko pa mismo binigay niya yung bomba. At maraming bisita na nandoon na maaaring mamatay. Hindi lang ako ang magkakaso sa kanya. Galit na sabi ni Leo. Ngunit Leo, ang aking anak ay bata pa, mayroon pa siyang mga pangarap, pakiusap. Sinabi ni Mr. Carlton. Sir, hayaan mong sabihin ko sa iyo, ang aking anak na babae ay 5 taong gulang pa lamang, pero si Lucy ay walang konsensya na binigyan siya ng bomba. Wala na tayong dapat pag-usapan pa. Galit na sabi ni Leo saka tumayo at umalis sa lugar. Si Mr. Carlton ay tumayo na at umalis na rin, dahil wala naman siyang nagawa, kahit na nakiusap siya kay Leo. Tinawagan niya kaagad ang kanyang anak na si Lucy. Hindi siya pumayag, mag-impake ka na at magtago ka na muna. Sinabi niya. Okay dad, sabi ni Lucy sa kabilang linya. Agad namang nagtago si Lucy. Tumakas siya at nagpunta sa ibang bansa, bago mahuli ng pulisya. Alam ito nila Leo, iniutos ni Leo sa kanilang mga special agent na hanapin si Lucy. Matapos ang 2 buwan na pagtatago, nakita siya at inaresto ng pulisya. Muli siyang nagmakaawa kay Leo nang pumunta siya sa istasyon ng pulisya. Nang malaman ni Leo na si Lucy ay naaresto na, agad siyang nagpunta sa istasyon ng pulisya. Nakita niyang nakapusos ito at kausap ng pulisya. Agad na lumapit si Lucy kay Leo nang makita siya nito na papalapit. Leo please, iurong mo ang kaso ko, wala akong kasalanan. Pagmamakaawa ni Lucy. Alam mo Lucy, walang kapatawaran yung ginawa mo. Hindi mo ba naisip na lahat ng tao doon pwedeng mamatay? Galit na sabi ni Leo. Pakiusap Leo, hindi ko sinasadya. Hindi ko nga alam na ganoon kalakas yun, sinabi sa akin ng lalaki, na ang ginawa niya ay isang mahinang bomba lamang. Gusto lang kitang takutin, sabi ni Lucy habang umiiyak ito. Tama ka, natakot mo ako. Dahil doon, nandito ako para personal na isampa ang kaso para sa iyo. At sisiguraduhin kung hindi ka na makakatakas, at makukulong ka sa bilangguan. Galit na sabi ni Leo. No, ayokong makulong. Please Leo, please. Pagsusumamo ni Lucy, at lumuhad sa harapan ni Leo habang umiiyak. Huli na Lucy, sambit ni Leo habang titig na titig sa kanya si Leo, at nagpupuyos sa galit. Pagkatapos ay lumayo si Leo sa kanya, at pumunta sa kabilang lamesa upang makita ang abogado. Iniwan niya si Lucy na umiiyak sa sahig, habang nagsisisi sa mga nagawa niya. Dumaan ang mga araw at buwan. Gumaling na si Serena sa kanyang mga sugat, at naalala na din niya ang lahat. Dumating ang kaarawan ni Serena. Maagang nagising si Serena, upang makita si Leo bago siya pumasok sa trabaho. Pinagmasdan niya si Leo, habang nagbibihis. Naisip ni Serena na babatiin siya ni Leo, dahil kaarawan niya ngayon, ngunit hindi. Sige love, pupunta na ako sa office. Sabi niya at hinalikan siya sa pisngi. O sige, ingat ka, sabi ni Serena.
Okay, ikaw rin. Sambit ni Leo. Habang nakangiti kay Serena at lumabas ng silid. Wait Leo, sigaw ni Serena at sumunod sa kanya. Huminto sa paglalakad si Leo at humarap sa kanya. Bakit? Tanong niya. Wala ka bang nakakalimutan? Tanong ni Serena habang nakatingin sa kanya. Kinuha ni Leo ang kanyang cellphone at dinala ang kanyang bag. Wala bakit? Tanong ni Leo. Ay, wala. Sige, ingat ka. Sabi ni Serena habang umiiling-iling. Okay kung ganon. Sabi ni Leo at ngumiti ulit kay Serena. Pumasok ulit sa silid si Serena. Nagtataka kung bakit hindi siya binati ni Leo. Nakalimutan ba ni Leo ang birthday ko? Tanong niya sa sarili. Huminga ng malalim si Serena, at humiga ulit sa kama. Ngunit lingid sa kanyang kaalaman, sinadya lang ni Leo na huwag batiin si Serena, dahil may inihanda siyang sorpresa. Sa katunayan, naghanda ng sorpresa si Leo para kay Serena, naghanda ng isang maliit na party sa kanilang bahay mamayang gabi, inanyayahan ang kanyang mga magulang at malalapit na kakilala. At nang sumapit na nga ang gabi, nagtataka si Serena kung bakit patay ang ilaw nang lumabas siya ng silid, upang kumain ng hapunan. Nang biglang bumukas ang ilaw, sumabog ang confetti at sabay silang sumigaw. Happy birthday! Pagkatapos ay nakita niya si Leo na daladala ang cake na may kandila. Gulat na gulat si Serena. Pagkatapos ay sabay nilang kinanta ang Happy Birthday to You. Humarap si Leo sa kanya, at dinala ang cake na may kandila at iniharap ito kay Serena para mag-wish. Happy birthday Serena! Masayang bati nila sa kanya. Salamat! Maraming salamat! Pagkatapos ay hinalikan nito sa labi si Leo. Matapos ibigay ang mga regalo mula sa kanyang mga panauhin, masaya silang nagpasalamat sa kanilang mga bisita. Kinuha niya si Charmaine at sabay silang kumain. Pagkatapos nilang kumain, ay niyaya siya ni Leo na lumabas. Serena, labas tayo. Niyaya siya ni Leo. Teka, saan tayo pupunta? Tanong ni Serena. Aba, sorpresa ito, hayaan mong alagaan ni Mommy si Charmaine. Sabi ni Leo. Pagkatapos ay pumunta siya sa kanyang mommy, at inihabilin muna si Charmaine at nagpaalam. Matapos magpaalam ay umalis na sila sakay ng kotse. Matapos ang isang mahabang biyahe, huminto sila sa beach. Bumaba si Leo at tinulungan si Serena na makalabas ng kotse. At kinuha niya ang magandang bulaklak, na nakatago ito sa likod ng sasakyan. Nagulat si Serena nang makita ang mga bulaklak. Happy birthday! Matamis na sabi ni Leo, habang nakangiti kay Serena. Thank you. Akala ko, nakalimutan mo yun. Sabi ni Serena. Hindi no. Nagulat ka ba? Sabi ni Leo. Syempre. Sabi ni Serena at niyakap ng mahigpit si Leo. Pagkatapos ay lumapit sila sa pampang at umupo. Nagtataka si Serena kung bakit nandoon sila. Leo, bakit tayo nandito? Tanong sa kanya ni Serena. Sa totoo lang, hindi lang yan ang regalo ko, narito na. Sambit ni Leo at kinuha ang kahon sa kanyang bulsa. At iniabot kay Serena. Binuksan ito ni Serena, isang kwintas na may pendant na puso. Wow! Ang ganda! Sabi ni Serena habang pinagmamasdan ito. Tapos isinuot ni Leo sa kanya ang kwintas. Thank you. I love you. Sabi ni Serena. I love you too. Sabi ni Leo saka marahang hinalikan si Serena. Habang hinahalikan siya ni Leo, nagulat siya nang may fireworks sa kalangitan. Nakita niya ang mga makukulay na fireworks, mga hugis ng puso at bilog. Masayang masaya si Serena, habang pinapanood ito. Niyakap siya ni Leo at huminga ng malalim. Paano kung magpakasal ulit tayo? Bulong ni Leo habang pinagmamasdan ang langit. Ha? Ano ang ibig mong sabihin? Sabi ni Serena habang naguguluhan sa sinabi ni Leo. Gusto kitang pakasalan ulit. Yung totoong kasal, hindi lamang dahil sa kasunduan ng ating mga magulang, ngunit dahil mahal natin ang isa't isa. Sambit ni Leo habang nakatingin kay Serena sa mga magagandang mata nito. O Leo, nagpre-propose ka ba? Sambit ni Serena at tumayo siya na lumuluha. Habang si Leo ay nakaluhod sa harapan niya, at marahang sinabi. Will you marry me again, Mrs. Wilson? Sambit ni Leo habang nakatingin sa kanya. Yes. Pakakasalan kita, kahit paulit-ulit. Sagot ni Serena habang nakangiti. Sinagot siya ni Serena mula sa kaibuturan ng kanyang puso, na may isang luha sa mga mata.
Tapos tumayo si Leo, at niyakap ng mahigpit si Serena. Mahal kita. Mahal na mahal kita, sabi ni Leo habang umiiyak din at magkayakap. Mahal na mahal din kita, bulong ni Serena. At dahan-daang hinalikan siya ni Leo sa labi, habang ipinulupot ni Leo ang mga braso sa baywang ni Serena. Samantala, isinabot ni Serena ang mga braso sa balikat ni Leo. Napakagandang regalo na natanggap ni Serena sa kanyang kaarawan. Hindi maipaliwanag ni Serena kung ano ang nararamdaman niya ng gabing iyon. Masaya silang nakahiga sa ilalim ng buwan at mga bituin. Ang pag-ibig ni Leo ay ang pinakadakilang regalo sa kanya ng Diyos, higit sa anupamang bagay. Nais niyang magpakasal ng paulit-ulit kasama si Leo, dahil pinasaya nito ang kanyang puso, wala nang iba. Dumating ang araw na pinakahihintay ni Leo na muling pag-iisang dibdib nila ni Serena, ang babaeng mahal niya, ay sa wakas ay natupad. Kahit na noong una siyang makita sa silid-aralan, naramdaman niya kaagad ang kabog ng kanyang puso, habang nakatingin sa mga mata ni Serena. Ang araw na iyon ay isa sa pinakamahalagang araw ng kanyang buhay, dahil nakita niya ang babaeng mahal niya at mahal din siya. Kahit na ikinasal lamang sila para sa kasunduan, ngunit sa kanyang sarili lahat ng iyon ay totoo. Para kay Leo palaging nasa puso niya si Serena, at siya lamang ang babaeng nais niyang makasama habang buhay. Siya lang ang babaeng mahal niya, at ang nag-iisang babaeng tinitibok ng kanyang puso. Ilang buwan din silang naghanda, para sa kanilang engranding kasal. Ang araw ay dumating para sa lahat, isa sa pinaka-promising sa industriya ng negosyo. Talagang inaabangan ng lahat ang araw na ito, ang araw ng kasal nina Leo at Serena. Inaanyayahan ang kanilang mga kamag-anak, kaibigan, at iba pang tanyag na tao, pati na rin ang media. May tiyagang naghintay si Leo. Nakatayo sa gilid ng altar. Mukha siyang napakakisig sa kanyang puting suit na may disenyo na parang isang prinsipe. Labis ang kaba ni Leo, habang nakatingin sa saradong pinto. Ito talaga ang pakiramdam na ikakasal, sa isip ni Leo. Dahan-daang nagbukas ang pinto, at ang lahat ay nakatingin ng magbukas ang pintuan, along with the beautiful song. Sa aking panaginip by Jenilyn Mercado. Di ko na kailangan pang ulit-ulitin na. Ikaw ang laging naroon. Sa puso't isip ko. Sa bawat sandali, naaalala ka. At di magagawang limutin ang katulad mo. Pagkat sa'yo natutong magmahal. Ang puso ko na ang pintig. Ay bakit nga ba laging ikaw? Sa aking panaginip, hindi ka nawawaglit. Kahit kailan. Pagmamahal para sa iyo'y hanggang langit. At ang aking pag-ibig ay hindi magbabago. Dahil sa'yo, may sikat at makulay ang aking mundo. Kung mawawala sa'yo, ay di ko nais pang mabuhay ng tuluyan. At laging nag-iisa, mayroong hinihiling, ang puso't damdamin. Sa bawat sandali, sana'y laging kapiling ka, pagkat sa'yo natutong magmahal. Ang puso ko na ang pintig. Ay bakit nga ba laging ikaw? Sa aking panaginip, hindi ka nawawaglit. Kahit kailan. Pagmamahal para sa iyo'y hanggang langit. At ang aking pag-ibig ay hindi magbabago. Dahil sa'yo, may sikat at makulay ang aking mundo. Hindi ko na kailangang ulitin. Nandyan ka palagi, sa aking puso't isipan, bawat sandali, naaalala ka at hindi makakalimutan. Dahil sa iyo natutunan akong magmahal. Tumibok ang puso ko bakit laging ikaw. Sa aking panaginip, nandyan ka palagi. Hindi alintana ng oras. Pagmamahal sa iyo hanggang sa langit. Dahan-daang lumakad si Serena papasok sa simbahan, nakasuot ng nakamamanghang wedding gown. Pagpasok niya sa simbahan, nakita niya na napakaganda ng ayos nito, na may maraming mga pink at puting bulaklak sa paligid nito, at may mga bulaklak na nakasabit. Para siyang nasa isang hardin na puno ng mga bulaklak. Nakita niya ang maraming tao, na nakatayo at nakatingin sa kanya. Naglakad siya hanggang sa pulang carpet na may mga puno ng mga bulaklak. Habang naglalakad ay nakita niya si Leo na nakatayo, at napakagwapo sa kanyang puting suit. Ngumiti siya sa kanya habang nakatingin sa kanya, at ngumiti siya na para bang puno siya ng pagmamahal. Napakasaya nilang ikinasal ulit sa isa't isa. Yes I do, sabi ni Leo. Yes I do, sabi ni Serena. Pagkatapos ay nagpalakpakan ang lahat, at itinaas ni Leo ang puting belo ni Serena, at dahan-daang hinalikan sa labi. Ang kanilang kasal ay isang masayang pagtatapos,
at lahat ng mga panauhin ay masaya para sa kanilang kapwa, at naranasan ang kanilang espesyal na araw sa kanilang buhay. Pagkalipas ng isang buwan, nalaman ni Serena na siya ay buntis, at sinabi niya kaagad ito kay Leo tungkol dito. Tuwang-tuwa si Leo sa sinabi sa kanya ni Serena, na siya ay buntis sa kanilang pangalawang baby. Makalipas ang ilang buwan nalaman nila na siya ay lalaki. Congrats! Baby boy yan. Masayang sinabi ni Serena kay Leo habang nagbibihis ito. Talaga, masayang sabi ni Leo. Yes. Nakangiting sagot ni Serena. Lumapit sa kanya si Leo at hinalikan sa labi at binuhat siya. Nagulat si Serena sa ginawa sa kanya ni Leo. Ibaba mo ako Leo, sabi ni Serena. Dahan-daang ibinaba siya ni Leo, at niyakap ng mahigpit at hinalikan siya ng paulit-ulit. Mahal kita, sabi ni Leo habang nakatingin sa mga mata ni Serena. Mahal din kita, sagot ni Serena at hinalikan sa labi si Leo. Pagkatapos ay masaya silang nagsama. Pagkalipas ng ilang buwan, nanganak si Serena ng isang malusog na batang lalaki. Sa mga nakalipas na taon ay hindi nagbabago ang pagiging sweet at responsible ni Leo. Salamat po Lord at siya ang binigay mo sa akin, kaya patuloy kong alagaan at mamahalin ang asawa at mga anak ko.